pila sa Office of the President kasi na-denied yung motion for reconsideration natin sa MTRCB, yung kaso po ng Laban Kasama ang Bayan ni Ka Eric and ni Yusek Lorraine Badoy and yung gikan sa masa of former President Digong Duterte. And Ito, sa MTRCB, na-deny sila. So, nasuspinde, tapos na-deny sila, itong gikan. Kaya mo na yung isa, basta yung gikan, yung laban sa masa. No? Okay din naman yun. But importante sa atin yung gikan eh. Kahit matanggal lahat ng programa ng SMNI, pag andyan ng gikan, buhay tayo lahat eh. Dahil, alam mo na, PRRD yan eh. So, andyan yung gikan. Nasuspinde. Ito maganda ngayon, walang lusot dito si Marcos. Kasi nag-file sila. Nag-submit sila ng appeal sa Office of the President. Magkakaalaman. Kasi si Marcos, hindi na siya pwede magtago sa pantry ng mga pantry. Pastor Apollo Kibuloy, nag-file po. Maraming salamat. Remy Gonzales, hi Coach Oli, ano masasabi mo sa video ni Gringo Honasan? Hindi ko po napapanood, pasensya na papanoorin ko yan. Yan ba yung video ng ng Coca-Cola? Remy Gonzales, maraming salamat po. Siguro bukas bibigyan ko komentaryo yan. Hindi ko pa po honestly ayoko mag-comment nang hindi ko pa napapanood ng buo. Thank you Remy Gonzales. Tayo ng apila sa Office of the President. So this time, we will know kung ano talaga stand ni President Bongbong Marcos about SMNI. Kasi of course, daming haka-haka na kaibigan daw, may nagsabi naman hindi, but we will know in this case sa pag-file natin ng apila sa Office of the President, sa opisina mismo ni PBBM, malaman natin kung ano yung stand niya of this case. Lalo na that ang laban na to is about press freedom. Etong laban na to is about press freedom kasi po na-deny sila nga sa MTRCB. Tapos kaya nga ito ay inapila nila sa Office of the President. This time Marcos has no excuse anymore. Wala na siyang excuse, hindi na siya pwedeng tumahimik dito. Kasi kailangan niya ng gawa ng aksyon to. Ibabalik niya ba ang gikan sa masa o hindi niya ibabalik dahil galit siya at binira siya ni Tatay Digong. Hindi na uubra Marcos yung style mo na patahi-tahimik at ipagtatanggol ka ng mga vloggers at ipagtatanggol ka ng mga iba mong sekretary. This time, kailangan gumawa ng aksyon. So maganda to maganda yung ginawa ng SMNI na ito kasi no more excuses. Ako lang nagpapaalala sa iyo Marcos, Paalala ko lang po. Nung lahat hinahamon ka ng debate, walang nagtatanggol sa iyo kung hindi si Attorney Vic. Kaya kahapon nag-uusap kami ni Attorney Vic. Pinaalala ko, binabanatan ka namin itong kapatid ko kasi kahit isang eskwela tayo. Kahit kaklase kita, babanatan ka namin kasi ikaw ang last defense ni Marcos. Ayaw mo ng debate alam namin si Marcos magkakalat sa debate. At ang sa kanya, excuse niya doon, may lamang sila Bakit pa ako bababa? May punto siya. Trabaho niya yun Trabaho ko, banatan ka para ma-distract ka, paatinin mo ng debate. Diba? Kasi alam ko, laglag yan. Pagdating sa debate, no way. No way mananalo si Marcos. Kulang ito If you will compare him to Isko, to Tito Soto, to Lacson, wala to Siguro si Pacquiao match sila. No? Pero ang nagtanggol sa kanya si Attorney Vic at ito SMNI. Ang ginawa ng SMNI, gumawa sila ng sarili nila. Sarili nilang debate. Tingnan mo kung paano ka tinulungan ng SMNI. Marcos. Ngayon, it's about time for you to help SMNI. Hindi ito sinasabing utang na loob, kailangan bayaran. Hindi lang sa ganun. Kung masama ang ginagawa ng SMNI, dapat siguro walang kaikaibigan. Pero tingin ko, tama ang ginagawa ng SMNI. Tama naman ang ginagawa ni PRRD. Ngayon, it's about time ikaw naman ang manindigan, Marcos, sa SMNI.
Kasi nanindigan ng SMNI para sa'yo. Gaya ng si Tatay Digong nanindigan nga sa'yo eh. 'Di ba? Malilibing ba yung tatay mo sa libingan ng bayani kung hindi kay Duterte? Real talk po. Malilibing ba yon sa libingan ng bayani yang si tatay mo kung hindi kay Tatay Digong? Kung hindi, sinisigawan ka ng debate, ano naging excuse mo? Umattend ka ng debate ng SMNI. Alam naman natin, haharangin ng SMNI yung mga tanungan na yan. Huwag na tayo maglokohan. Gawan mo rin ng paraan yung ano. Ba, hindi po pwede naman. E tingnan natin kung meron kang utang na loob, Marcos. Kasi meron kaming nabalitaan, wag na nga lang. Baka mamaya, delikado. Kasi may mga napaupo daw sekretary. Wag na nga. Antayin ko, lalabas naman yun eh. Yung kwento na yun, gaya ng kwento ni Tatay Dig sa amin, lumabas din. Lalabas din yun. Unti-unti yan. Tingnan mo, may lalabas dyan. Pati yung sekretary mo mga kurakot, iisa-isahin yan. Don't forget, under the law, pag ang batas ang pinag-usapan, maka-epekto sa kalayaan po natin, yung sa pamamahayag or freedom of press or freedom of expression, there is a presumption of unconstitutionality on the part of the government. So therefore, ang MTRCB dapat i-prove nila yan na tama yung ginagawa nila. Otherwise, the presumption will prevail. Ibig sabihin, the decision of the MTRCB is presumed unconstitutional. And second, yung sa MTRCB case, yung sa suspension, di ba, nag-suspend sila 14 days, preventive suspension, na-serve na yun. So, nagdagdag sila ng additional 14 days to 28 days na. But yung additional 14 days, hindi na-serve yan kasi nag-file tayo ng motion for reconsideration sa MTRCB na dininay nila. Ngayon, nag-file tayo ng apila. That's why, hindi na-serve yung additional 14-day na suspension period ng MTRCB. Okay, kung makita nyo yung title, no? Hindi natin alam kung sinong complainant dito. Ang complainant sa kasong ito, sikreto. Hindi natin nakita ang complaint. Grabe, no? Ang complainant, sekreto. Saan nangyayari yan? Only in the Philippines. Complainant, sekreto. Kailan lang nangyari yan sa Pilipinas, attorney? Itself, sikreto rin. Pambihira naman. Nung anong araw sa panahon ni President Ferdinand Marcos Sr., merong mga secret decrees. Hindi naman natin papayagan na sa panahon ni President Marcos Jr., meron din secret complainants. Ako, grabe. Ha? Like father, like son, ha? Nung panahon ni Marcos, may secret decrees. Ngayon naman may secret complainants. Aba, delikado yan. Marcos, actionan mo yan. Pag hindi mo inactionan, wala ka talaga. Wala ka. Saka secret complaint. Sana po, aayusin ng Pangulo ito. Dapat po manatili ang due process dito sa Republika ng Pilipinas. Yan po yung nakikita sa Article 3, Section 1 ng 1987 Constitution. Yun, yan. Dapat talaga, ha? Yung freedom of the press at saka yung due process, napaka-importante niyan. Hindi yan pwedeng mawala sa bansang Pilipinas. Pag yan nawala, tapos na.